Pumatay ka! Pinatay mo ang asawa ko! Ang sigaw na yon ni Doña Regina ay parang kulog na bumasag sa pandinig ni Lina. Ang mga salita ay tila may sariling mga kamay na humawak sa kanyang magkabilang balikat at niyugyug siya ng buong lakas. Kasunod ng sigaw ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na pagpasok ng mga pulis. Ang ilaw mula sa kanilang mga flashlight at ang kumukutitap na asul at pulang ilaw mula sa labas ay gumuhit ng mga nakakahilong anino sa buong sala. Hulihin niyo siya! Iyang babaeng yan ang pumatay kay Arturo. Napako si Lina sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak na hawak niya kanina ay nabitawan niya at ngayoy basag na sa sahig. Ang natitirang alak ay humalo sa mamahaling carpet, parang dugo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang paulit-ulit na sigaw ni Doña Regina sa kanyang isipan. Ito dapat ang pamilya niya, ang mansyon na ito, ang amo niyang si Sir Arturo, at higit sa lahat, ang alaga niyang si Lia. Sila ang mundo niya. Paanong sa isang iglap ang mundong iyon ay gumuho at siya ang sinisisi sa pagwasak nito? Kanina lang, ang lahat ay payapa. Tinawag siya ni Sir Arturo sa library nito. Naabutan niya itong nakaupo sa paborito nitong silya, nakatanaw sa bintana kung saan tanaw ang malawak nilang hardin. Mukha itong pagod. Mas malalim ang mga guhit sa noon nito kaysa karaniwan. Lina, mahinang sabi nito. Hindi pa rin lumilingon. Ikuha mo ako ng isang basong alak. Pero sir, hindi po ba ipinagbawal na ng doktor? Magalang niyang paalala. Humarap ito sa kanya sa unang pagkakataon. May lungkot sa mga mata nito na hindi pa niya nakita dati. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang beses lang naman, para gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Tumango na lamang si Lina at nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang bote ng alak at isang malinis na baso. Habang nagsasalin siya, bumalik sa isip niya ang kakaibang kilos ng kanyang amo nitong mga nakaraang linggo. Palagi itong matamlay, tila may malalim na iniisip. Pagbalik niya sa library, iniabot niya ang baso kay Sir Arturo. Ininom nito iyon ng isang lagok. Pagkatapos ay ipinatong nito ang baso sa mesa at tinitigan siya ng diretso sa mata. Lina, ingatan mo si Lia, sabi nito sa seryosong boses. Ano man ang mangyari, huwag mong pababayaan ang anak ko. Nagtaka si Lina sa sinabi nito, ngunit tumango siya. Sir, buhay ko po ang itataya ko para kay Lia. Para ko na po siyang tunay na anak. Isang tunay na ngiti ang nakita niya mula kay Sir Arturo sa pagkakataong yon. Alam ko, kaya sa iyo ako may tiwala. Pagkasabi niyon, bigla itong napahawak sa dibdib. Nanlaki ang mga mata nito at nahirapan itong huminga. Sir Arturo, sigaw ni Lina. Agad na lumapit para alalayan ito. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ito sa sahig, wala ng buhay. Kasabay ng pagbagsak nito ang pagsigaw ni Lina para humingi ng tulong at doon na pumasok si Doña Regina. Imbis na mag-alala, isang kakaibang nangiti ang nakita ni Lina sa mga labi nito bago ito biglang humagulgol at itinuro siya. Pinatay mo siya. Ngayon, narito siya sa loob ng isang selda sa presinto. Malamig, mabaho. Ang tanging kasama niya ay ang rosaryong bigay pa ng kanyang ina na ngayon ay mahigpit niyang hawak-hawak. Pinipiga niya ang bawat butil na para bang doon humuhugot ng lakas. Nasaan na kaya si Lia? Iniisip din kaya siya ng bata? Ang huling alaala niya kay Lia ay ang mahigpit na yakap nito bago siya matulog kagabi. At ang bulong nito na, "Good night, Nanay Lina." Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sunod-sunod, walang tigil. Paano nangyari ito? Sino ang maniniwala sa isang simpleng yaya na tulad niya? Laban sa isang Doña Regina na kayang bilhin ang lahat, napayuko siya at bumulong sa hangin. Lord,
Kayo na po ang bahala sa akin. Alam niyo po ang totoo. Ilang oras siyang nakaupo sa malamig na semento, nakayakap sa sarili niyang mga tuhod. Walang pagkain, walang tubig. Tanging ang pananampalataya na lamang ang kinakapitan niya. Isang malakas na kalansing ng susi ang gumising sa kanyang diwa. Bumukas ang rehas na bakal, isang pulis ang tumayo sa harap niya. Alcaraz, tumayo ka na riyan. Ililipat ka na sa city jail. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Ang munting pag-asa na baka isa lang itong masamang panaginip ay biglang naglaho. Totoo ito. Ito na ang simula ng kanyang kalbaryo. Habang iginigiya siya palabas ng selda, dumaan sila sa opisina ng hepe. Bukas ang telebisyon doon at isang breaking news ang naka-flash sa screen. Napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang malabong litrato niya ang nasa TV. At sa ilalim nito, isang malaking headline na sumaksak sa kanyang puso. Yaya, nilason ang amo dahil sa pera. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang gaan ng mamahaling Italian leather ng kanyang silya ang bumubuo sa mundo ni Attorney Marco Delgado. Mula sa kanyang opisina sa ika-25 palapag, tanaw niya ang pulso ng Maynila, isang magulong syudad na puno ng mga taong gagawin ang lahat para lang mabuhay. At para kay Marco, ang batas ay isang negosyo, hindi isang krusada. Hindi mo pwedeng tanggihan ito, Marco. Ang boses ni Mr. De Leon, ang senior partner ng kanilang law firm, ay mariin sa kabilang linya. Napasandal si Marco sa kanyang silya at pikit matang hinilot ang kanyang sentido. Sir, I have 3 corporate accounts to manage. Hindi ba't pwedeng ibigay na lang sa mga junior associate ang pro bono case na to? Ang pamilya Evangelista ay malaking kliyente ng firm. Ang asawa ng biktima, si Doña Regina, ay personal na humiling na ang pinakamagaling nating abogado ang humawak sa kaso ng pumatay sa asawa niya. Pero dahil may conflict of interest, hindi natin siya pwedeng katawanin. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay siguruhing may maayos na depensa ang akusado. It's a courtesy to a very important client. Napadilat si Marco at isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. So, para mapagbigyan ang mayaman nating kliyente, kailangan kong ipagtanggol ang kasambahay na pumatay sa asawa niya. Brilliant! Just get it done, Marco. Mabilis lang yan. Open and shut case. Ibinaba ni Mr. De Leon ang tawag. Sa inis, malakas na inilapag ni Marco ang telepono. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang sekretarya na si Sarah. Dala-dala ang isang manipis na folder. Sir, ito na po ang case file ni Lina Alcaraz. Inabot niya ito ng walang gana. Binuklat niya ang mga pahina, police report, mga litrato sa crime scene, at ang sinumpaang salaysay ng mga testigo. Nangunguna ang salaysay ni Doña Regina Evangelista, isang madamdaming pagkukwento ng isang naglulukhang byuda. Detalyado niyang isinalaysay kung paano niya nahuli ang kasambahay na may masamang balak. Para kay Marco, halatang may halong drama, pero ang esensya ng kwento ay kapani-paniwala. Sunod ang profile ni Lina Alcaraz, probinsyana, mahirap, nag-iisa sa Maynila. Ang motibo ayon sa pulisya, pera. Napailing si Marco, ilang beses na ba niyang nakita ang ganitong kwento? Ang desperasyon, na dulot ng kahirapan, ay kayang gawing kriminal ang kahit sinong anghel. Guilty as charged. Bulong niya sa sarili, isinasara na sana ang folder, ngunit isang parirala sa report ang pumukaw sa kanyang atensyon. Desperadong nangangailangan ng pera. Biglang may kumirot sa isang sulok ng kanyang alaala. Napatingin siya sa bintana, ngunit hindi ang mga gusali ng Makati ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang madilim na selda ng isang kulungan at ang mukha ng isang matandang lalaki. Isang magsasaka na napagbintangang nagnakaw. Buong puso niyang pinaniwalaan ang pagiging inosente nito
Pero natalo siya sa korte. Naalala niya ang huling beses na dinalaw niya ito. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas na bakal. Walang galit sa mga mata nito. Tanging pagod at pagsuko. Tinanggalan niyo ako ng pag-asa, attorney. Sabi nito bago tumalikod at pumasok sa dilim. Kinabukasan, natagpuan itong nagbigti sa kanyang selda. Sir, okay lang po kayo? Ang boses ni Sarah ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Umayos siya ng upo. Iwinaksi ang anino ng nakaraan. Iyon ang kasong pumatay sa anumang natitirang idealismo sa kanyang puso. I'm fine, malamig niyang sagot. Iset mo ang meeting ko sa akusado bukas ng umaga sa City Jail. Tumango si Sarah at akmang aalis na nang bigla itong huminto. Tila may alinlangan sa kanyang mukha. Ano yon, Sarah? Sir, tumawag po kanina ang isang Doña Regina Evangelista. Gusto niya raw po sanang magkaroon ng private meeting sa inyo bago niyo pa makilala ang kliyente niyo. Hindi umimik si Marco, naghihintay sa kasunod. Huminga ng malalim si Sarah bago nagpatuloy. Nag-aalok po siya ng malaking halaga. Sabihin mo kay Doña Regina na ang serbisyo ko ay hindi nabibili. Iyon ang malamig at pinal na sagot ni Marco kay Sarah bago siya tumayo at kinuha ang kanyang briefcase. Ang alok ni Regina ay hindi lang isang insulto sa kanyang propesyon. Isa itong kumpirmasyon na may mali sa kwentong ito. Ang mga inosenteng tao ay hindi nanunuhol. Ang biyahe papuntang Manila City Jail ay parang paglusong sa ibang mundo. Mula sa malinis at naka-aircon na hangin ng Makati, sinalubong siya ng magulong trapiko, ingay ng mga busina, at ang bigat ng hangin na tila may dalang lumbay. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng pinaghalong pawis, disinfectant, at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Dinala siya sa isang maliit na kwarto na may isang mesang bakal at 2 silya. Isang bintanang may rehas, ang tanging nagpapasok ng kaunting liwanag. Inilapag ni Marco ang kanyang briefcase at inihanda ang sarili. Inilatag niya sa isip ang mga tanong, ang estratehiya. Kailangan niyang maging mabilis, direkta, at walang emosyon. Ito ay trabaho lang. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Lina kasama ang isang gwardiya. Natigilan si Marco. Ang babaeng inaasahan niya, isang tuso at desperadong kriminal na kayang pumatay para sa pera, ay wala sa harap niya. Ang nakita niya ay isang babaeng payat, nakayuko, na tila kayang tangayin ng malakas na hangin. Namamaga ang mga mata nito sa kaiiyak at ang mga kamay nito na nakaposa sa harapan. Napansin niya ang mga iyon. Mga kamay na magaspang, gasgas, at may kalyo. Mga kamay ng isang taong buong buhay na nagtrabaho ng marangal. Hindi ito ang mga kamay ng isang mamamatay tao. Ito ang POV ni Lina. Nanginginig ang mga tuhod ni Lina habang lumalakad siya papasok sa kwarto. Ang abogadong nasa harap niya ay matangkad, nakasuot ng mamahaling damit, at may mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa mo. Mukha itong seryoso at walang pasensya. Kinakabahan siya. Paano niya ipapaliwanag ang sarili sa isang taong tulad nito? Maniniwala kaya ito sa kanya? Pinaupo siya ng gwardiya bago ito umalis at isinara ang pinto. Ngayon, silang 2 na lang. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ito ang POV ni Marco. Umupo si Lina sa kabilang dulo ng mesa, hindi makatingin ng diretsyo. Magsisimula na sana si Marco sa mga formal na tanong nang bigla na lang itong nagsalita. Salamat po sa pagpunta niyo, attorney. Halos pabulong nitong sabi. Hindi sumagot si Marco. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang ballpen. Lina Alcaraz, 26 na taong gulang, Tubong Batangas, 5 taon nang naninilbihan sa mga evangelista. Tama ba? Malamig niyang tanong. Tumango si Lina. Okay, let's start from the beginning.
Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari nung gabing iyon. Sa nanginginig na boses, isinalaysay ni Lina ang lahat mula sa pagtawag sa kanya ni Sir Arturo hanggang sa pagbagsak nito. Walang labis, walang kulang. Simple lang ang kanyang pagkukwento, pero ramdam ni Marco ang bigat ng bawat salita. Nang matapos ito, nagsalita si Lina tungkol sa alaga niyang si Lia. Biglang nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata. Mahal na mahal ko po si Lia, attorney. At mahal na mahal din ako ng batang iyon. Sila Sir Arturo, sila po ang tanging pamilya ko rito sa Maynila. Hindi ko po magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Hinding-hindi po. May kumurot sa puso ni Marco. Ang sinseridad sa boses nito ay hindi maikakaila. Napansin niya ang rosaryong hawak nito. Kupas na ang barnis ng mga butil, halatang laging ginagamit. Dahil sa sarili niyang mapait na nakaraan, isang mapangutyang tanong ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Kung ganun kalakas ang pananampalataya mo, bakit ka hinayaan ng Diyos na mapunta sa sitwasyong ito? Hindi nagalit si Lina sa tanong niya. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon at sa mga mata nitong puno ng luha. Nakita ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, ang dalisay na pananalig. Dahil siya lang po ang nakakaalam ng katotohanan, attorney. Ang simpleng sagot na yon ay parang isang malakas na sampal kay Marco. Ang katotohanan, isang salitang binitawan na niya noon pa. Tumayo siya, hindi na kaya pang manatili roon. Ang babaeng ito ay ginugulo ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Tapos na tayo sa ngayon, maikli niyang sabi. Babalik ako. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang nasa pasilyo na siya, isang gwardiya ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi. May naramdaman siyang idinulas nito sa kanyang kamay. Nang makalayo siya, tiningnan niya ang hawak niya. Isang maliit at lukot na piraso ng papel. Binuksan niya ito. May nakasulat gamit ang nanginginig na kamay. Huwag kang maniwala kay Regina. Mag-ingat ka. Ang bawat pag-flash ng kamera sa loob ng korte ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang bulungan ng mga tao, ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol kay Lina. Lahat ay bumubuo ng isang mabigat at nakakasukang kapaligiran. Nakaupo si Lina sa tabi niya. Napakaliit tingnan sa silya ng akusado. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Mahigpit na hawak ang rosaryong ibinalik din ni Marco sa kanya. Para itong isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng isang hawla ng mga buwitre. At si Marco, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ang tanging makakapagligtas dito. Tumayo ang taga-usig, isang lalaking may makapal na bigote at boses na tila laging naninermon. Mga kagalang-galang na miyembro ng hurado, panimula nito, ang bawat salita ay tumatagos. Ang makikita ninyo sa inyong harapan ay hindi lang isang simpleng kasambahay. Siya ay isang ahas na tinuring na pamilya. Isang babaeng sinuklian ng lason ang kabutihang loob na ibinigay sa kanya. Ating patutunayan nang walang anumang duda na ang babaeng yan, si Lina Alcaraz, ay sinadya at plinanong patayin ang kanyang amo, ang yumaong si Mr. Arturo Evangelista, dahil sa isang dahilan na kasing luma ng panahon, kasakiman sa pera. Napatiim ang bagang ni Marco habang pinapanood niya ang mga hurado. Nakikita niya kung paano nila nilulunok ang bawat salitang binitiwan ng piskal. Sa mga mata nila, si Lina ay hinatulan na at pagkatapos, tinawag ang kanilang pangunahing testigo. Tinatawagan sa witness stand si Doña Regina Evangelista. Tumahimik ang buong korte. Dahan-dahang pumasok si Doña Regina. Suot ang isang itim na bestida na halatang gawa ng isang sikat na designer. Nakasuot ito ng malaking itim na salamin at may alalay pa sa kanyang braso na para bang anumang oras ay babagsak ito sa sobrang kalungkutan. Para kay Marco, isa itong perpektong dula-dulaan. Nang maupo si Regina sa harap,
Tinanggal niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga. Epekto ng ilang patak ng eye drops. Sigurado si Marco. Nag-umpisa siyang magsalita sa isang mahina at nanginginig na boses. Si Arturo, napakabuting tao ng asawa ko. Simula niya, kasabay ng pagpunas sa kanyang mata, gamit ang isang mamahaling panyo. At si Lina, tinuring namin siyang parang pamilya, lalo na ng asawa ko. Buo ang tiwala niya sa babaeng yan. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Inilarawan niya si Lina bilang isang taong palihihim, laging nagrereklamo tungkol sa pera. Isang kasinungalingan na binuo para maging kapani-paniwala. At noong gabing iyon, huminto siya tila humuhugot ng lakas. Pumunta ako sa library dahil may ingay akong narinig. At doon ko, nakita. Huminga siya ng malalim. Ang buong korte ay nag-aabang. Nakita ko si Lina na may inilalagay sa baso ng alak ni Arturo. Mabilis lang. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Bago pa ako makasigaw, naibigay na niya iyon sa asawa ko. Ang lahat ay napakabilis. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Lina sa tabi ni Marco ay napailing na lang habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon ni Marco. Tumayo siya para sa cross-examination. Doña Regina, mahinahon ngunit may diin niyang tanong. Sabi ninyo, nakita ninyo si Miss Alcaraz na may inilalagay sa baso. Kung totoo yon, bakit hindi ninyo siya pinigilan? Bakit hindi kayo sumigaw bago pa mainom ng asawa ninyo ang alak? Handa na si Regina sa tanong. Muli siyang humagulgol, isang perpektong pag-arte. Sino po ba ang mag-aakala na ang sarili mong kasambahay ay gagawa ng ganoong bagay? Nashock po ako, attorney. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Bago pa maproseso ng isip ko ang lahat, huli na. Sinubukan pa ni Marco na maghanap ng butas sa kanyang testimonya. Pero matibay ito. Bawat sagot ay halatang pinag-aralan at inensayo. Ang biyudang nagluluksa ang kanyang papel at ginagampanan niya ito ng buong husay. Pagkatapos ng testimonya ni Regina, naramdaman ni Marco na mas lumubog ang kanilang kalagayan. Ang susunod na testigo ng prosekusyon, anunsyo ng piskal, si Nene Santos. Biglang napatingin si Lina. May bahid ng pag-asa sa kanyang mukha. Si Nene, bulong niya kay Marco. Kaibigan ko po siya. Kasamahan ko sa mansyon. Sasabihin niya po ang totoo. Tumayo si Nene, isang babaeng halos kasing edad lang ni Lina. Naglakad ito papunta sa witness stand, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatungo sa sahig. Ni isang beses ay hindi ito tumingin sa direksyon kung nasaan si Lina. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Marco. Miss Santos, simula ng piskal, kilala ninyo ba ang akusadong si Lina Alcaraz? Opo, nanginginig na sagot ni Nene. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung meron siyang mga sinabi sa iyo nitong mga nakaraang linggo? Marahil tungkol sa kanyang sitwasyong pinansyal o sa kanyang amo na si Mr. Evangelista? Umangat ang tingin ni Lina, naghihintay sa sasabihin ng kaibigan. Ngunit si Nene ay umiwas ng tingin at nang sa wakas ay nagsalita ito, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ang tuluyang bumasag sa puso ni Lina. Madalas po siyang magreklamo, simula ni Nene. Sabi niya, hindi raw sapat ang sahod niya at sana raw ay sa kanya na lang ang lahat ng yaman ni Sir Arturo. Ang bawat salita ni Nene Santos ay parang isang patalim na tumatarak, hindi lang kay Lina, kundi maging kay Marco. Ang courtroom ay nagulantang sa testimonya ng kaibigan ni Lina. Ang mga bulungan ay lumakas, ang mga tingin ng paghamak ay dumami. Napalingon si Marco kay Lina na ngayon ay tahimik na lang na umiiyak, walang lakas, upang ipagtanggol ang sarili. Nang matapos ang testimonya ni Nene,
Nagtaas ng kamay ang piskal, may mapanlinlang na ngiti sa labi. Your Honor, we rest our case. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatanggol ni Marco, ngunit pakiramdam niya, nakagapos na siya. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng testigo ay kontra sa kanila. Gabi na. Ang tanging ilaw na bukas sa opisina ni Marco ay ang lampara sa kanyang mesa. Nakakalat ang mga dokumento, mga legal code, at mga pahayagan na naglalabas ng mga headline na kasambahay, nilamon ng sistema ng kasakiman. Napahawak si Marco sa ulo. Ang bawat pahina, ang bawat linya ng batas ay tila wala ng saysay. Pakiramdam niya, sumasayaw lang sila sa tugtog ng pera at kapangyarihan. Hindi niya makalimutan ang tingin ni Nene nang lumabas ito ng korte, isang halo ng takot at hiya. Hindi ito ang tingin ng isang sinungaling, kundi ng isang taong pinilit na magsinungaling. Sino ang nasa likod nito? Sino ang kasing lakas para bilhin pati ang konsensya ng isang tao? Napabuntong hininga si Marco. Kinabukasan, si Lina na ang nasa witness stand at wala siyang maipapakitang depensa. Isang bangungot ang gumambala sa kanyang pagtulog. Muling bumalik ang madilim na kulungan. Ang amoy ng kalawang at luma na simento. Ang mukha ng matandang magsasaka nanlulumo. Naririnig niya ang mga sigaw ng matanda. Sana ipinaglaban ninyo ako, attorney. Sana hindi niyo ako sinukuan. Nang bumalik siya sa kanyang opisina kinabukasan, masama na ang kanyang pakiramdam. Bumigat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Isang bagong uri ng determinasyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko, hindi siya muling papayag na ang inosente ay magdusa. Habang nagmamaneho siya papunta sa korte, napansin niya ang isang itim na van na kanina pa nakabuntot sa kanya. Hindi ito nagbabago ng lane, hindi ito lumalayo. Hinayaan niya lang. Ngunit nang dumating siya sa parking lot ng korte, muli niyang nakita ang van na nakaparada sa di kalayuan. Nang bumaba siya, isang lalaki ang lumabas mula rito, may salamin sa mata, at nagbigay sa kanya ng isang seryosong tingin bago sumakay muli sa van. Hindi ito pahiwatig, ito ay babala. Pagpasok niya sa korte, sumasalubong na ang mga bulungan. Isang memo ang nakarating sa kanya. Nakasaad doon na may threat sa buhay ng mga opisyal ng korte at mga abogado, kaya mahigpit na ang seguridad. Alam ni Marco na kasinungalingan yon. Para sa kanya ang babala. Gawa-gawa lang ni Regina. Sa kanyang upuan, naroon na si Lina, nakatulala, na tila wala na sa sarili. Ngunit nang mapansin siya, isang pilit ng ngiti ang isinukli nito. Bago pa man siya makaupo, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Ito ba ang tinatawag na private meeting ni Doña Regina? Kinuha niya ang cellphone at sinagot. Attorney Delgado. Isang malambing na boses ang narinig niya, ngunit may bahid ng pagbabanta. Masarap ba ang kape mo ngayong umaga? Sana ay maayos ang tulog mo. Napatiimang bagang ni Marco. Alam na niya kung sino ito. Doña Regina. Malamig niyang sagot. Matalino ka, attorney, sabi ng boses ni Regina. Napansin mo ba ang kaunting pagbabago sa iyong routine? Ang kaunting anino na sumusunod sa iyo? Ano ang gusto mo? Tanong ni Marco. Tumawa si Regina, isang tawa na tila may lasong nakahalo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, attorney. Ang ilang kaso ay hindi na kailangan pang ipaglaban. Ang ilang tao ay hindi na kailangan pang iligtas, lalo na kung ang kapalit ay ang iyong buhay, attorney, o kaya ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi na sumagot si Marco. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa korte. Pero ang mga salita ni Regina ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala siyang pamilya, walang asawa o anak. Ang tanging tao na pinagmamalasakitan niya ay napatingin siya kay Lina. Ang isip niya ay nagmamadali. Naghahanap ng paraan. Kailangan niya ng ebidensya.
Kailangan niya ng tao na magsasabi ng totoo. Napakagatlabi si Marco. Sir, may babaeng nagpakilalang kapatid ni Mr. Evangelista. Ang boses ni Sarah, na kanyang sekretarya, ang biglang nag-flash sa kanyang isipan mula pa kaninang umaga. Gusto ka raw niyang makausap, pero takot na takot siya. Biglang kumislap ang isang ideya sa isip ni Marco. Isang ideya na kasing liwanag ng isang ilaw sa dulo ng isang napakadilim na tunnel. Ang tawag ni Regina ay nagpabigat sa balikat ni Marco. Ngunit ang balita mula kay Sarah tungkol sa kapatid ni Arturo ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isang laban ito hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa labas. Isang laro ng chess kung saan ang bawat galaw ay may kapalit. Agad na ipinahanap ni Marco kay Sarah ang babaeng iyon. Kailangan niyang makausap ito ng pribado, malayo sa mapanlinlang na mata ni Doña Regina. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang paglilitis, nagtungo si Marco sa isang maliit at malayo na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Mahigit 20 minuto na siyang naghihintay, ngunit wala pa rin ang babae. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae, halos kasing edad ni Arturo, na may malalim na mga mata na tila may pinagdadaanan. Siya si Elena, ang nakababatang kapatid ni Arturo. Halatang-halata ang kaba sa bawat kilos niya. Ang mga mata nito ay palingalinga, tila naghahanap ng sinumang sumusunod sa kanya. Attorney Delgado? Mahina nitong tawag, lumapit sa mesa ni Marco. Ako nga po. Upo kayo, Elena. Malumanay na sabi ni Marco. Umupo si Elena, pero hindi pa rin mapakali. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Papasensya na po kung ngayon lang ako. Mahirap po kasing makalabas. Bantay sarado po ako. Bantay sarado? Tanong ni Marco. Sino ang nagbabantay? Lalong nanlumo ang mukha ni Elena. Si Doña Regina po. Pagkatapos po ng libing ni Kuya, pinapunta niya po ako sa isang malayong probinsya. May bahay raw po doon na ipapagawa ko. Pero sa totoo lang, para lang po akong ikinulong doon. Ayaw po niya akong magsalita. Ayaw po niya akong lumabas. Bakit? Dahil po alam ko ang sikreto niya. Nanginginig ang boses ni Elena. Huminga ng malalim si Marco. Ano ang sikreto, Elena? Si Kuya, nahalata na po niya. Noong mga huling buwan niya, palagi po siyang matamlay. Nahalata na po niyang nilalagyan ni Regina ng kung anong gamot ang iniinom niya. Naramdaman ni Marco na parang may pumitik sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ni Lina na may kakaiba kay Arturo. At ano ang ginawa ni Arturo? Pinasadya niya po ang isang kamera. Maliit lang po. Ayaw niyang sabihin sa akin kung nasaan, pero sinabi niya na kapag may nangyari sa kanya, ako ang may alam ng susi. At sinabi niya sa akin na, Elena, nasa loob ng una nating alaala. Biglang may inilabas si Elena mula sa kanyang bag, isang maliit na susi na may kakaibang simbolo at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Arturo. Nasa loob ng una nating alaala. Napatingin si Marco sa susi at sa papel. Isang palaisipan. Saan gagamitin ang susi na yan? Sa isang safety deposit box po sa bangko, sagot ni Elena. Doon po niya inilagay ang paborito niyang larawan namin ni na Mama at Papa. Para kung sakaling may mangyari sa kanya, alam ko kung saan ko hahanapin ang susi ng katotohanan. Biglang lumakas ang tunog ng kalimbang ng pinto. Pumasok ang dalawang lalaki, malalaki ang katawan, na diretsong tumingin sa direksyon nila. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni Elena, nagpapanik. May sumusunod po sa akin. Tumayo si Marco. Umalis ka. Magkita tayo bukas sa opisina ko. Huwag kang didiretso sa korte. Tumango si Elena. Mabilis itong tumakbo palabas ng coffee shop. Halos hindi na nakalingon. Ang dalawang lalaki ay sumunod din agad. Nagmamadaling lumabas din si Marco. Napansin niya ang itim na van
na nakaparada sa di kalayuan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Alam niyang binabantayan siya. Agad siyang nagtungo sa bangko. Kinakailangan niyang gamitin ang susi na yon. Ang palaisipan ay tungkol sa una nating alaala. Pinilit niyang alalahanin ang mga lumang kwento tungkol sa pamilya Evangelista. Ang unang alaala. Ano kaya yon? Pagdating niya sa bangko, agad siyang pumunta sa safety deposit boxes. Inilabas niya ang susi. Binuksan niya ang box. Ngunit sa loob, wala siyang nakitang mga dokumento o mga mahalagang papeles. Ang tanging naroon ay isang maliit na modelo ng simbahan na gawa sa kahoy, luma na, at halatang pinangalagaan ng matagal. Natigilan si Marco. Isang modelo ng simbahan? Ang mga salita ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nasa loob ng una nating alaala. Bakit isang simbahan? Ang una nating alaala. Ito ba ay ang kasal ni Arturo at ng kanyang unang asawa, ang ina ni Lia? Biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Si Sarah. Sir, hindi po makontak si Elena. Pinuntahan po namin sa bahay na tinutuluyan niya, pero wala na po siya. Sabi po ng mga kapitbahay, may mga lalaki raw pong puwersahang kumuha sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Kinuha niya ang maliit na modelo ng simbahan, ang tanging ebidensya na hawak niya, at nawala na ang kanyang tanging saksi. Ang maliit na modelo ng simbahan ay nakapatong sa kanyang mesa, tila nagbibiro sa kanya. Ang una nating alaala ni Arturo, isang simbahan. Pero ano ang nasa loob nito? Hinanap na ni Marco ang bawat sulok, bawat engravement, ngunit wala siyang nakita. Walang mekanismo, walang butas para sa isang flash drive, wala man lang kahit isang nakatagong kompartimento. Sir, wala na po talaga si Elena. Malungkot na sabi ni Sarah. Halos paus na ang boses. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Parang nilamon na lang ng lupa. Napabuntong hininga si Marco. Wala na ang kanyang saksi. At ang tanging ebidensya na hawak niya ay isang walang kwentang laruan na gawa sa kahoy. Ang kanyang puso ay kumirot sa bigat ng sitwasyon. Ang hukuman ay muling nagtipon. Ang aircon sa loob ay tila hindi na nakakatulong para palamigin ang tensyon. Nagsimula na ang depensa ni Marco, ngunit pakiramdam niya, nagmumukha lang siyang isang manika na pinaglalaruan. Miss Alcaraz, simula ni Marco sa pagtatanong kay Lina na ngayon ay nasa witness stand. Maari mo bang sabihin sa korte kung paano mo nakilala si Mr. Arturo Evangelista at ang inyong relasyon? Nagsimulang magsalita si Lina. Inilarawan niya ang kabutihan ni Sir Arturo, ang kanyang pagmamahal kay Lia, ang kanyang simpleng buhay na biglang nagbago nang siya ay maging yaya. Ngunit ang bawat salita niya ay tila bumalik lang sa kanya, parang isang boomerang na lalong nagpapabigat sa kanya. Ang piskal sa cross-examination ay walang awa. Miss Alcaraz, ang lahat ng kabutihan na sinasabi mo kay Mr. Evangelista, hindi ba't mas lalong nagbigay iyon sa iyo ng pagkakataong planuhin ang lahat? Ang kanyang pagtitiwala ay ang iyong ginamit para lapitan siya, para paimbabaw kang maging pamilya? Napayuko si Lina. Hindi siya makasagot. Hindi ba't Miss Alcaraz, matagal mo nang pinangarap ang buhay na mayaman? Ang mga ebanghelista, hindi ba't sila ang susi para makatakas ka sa kahirapan? Bawat tanong ay parang suntok. Bawat sagot ni Lina ay tila nauuwi lang sa mas matinding pagdududa. Napansin ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Doña Regina. May ngiti ito sa mga labi, isang ngiti ng pagtatagumpay. Alam ni Marco na may inihahanda itong bomba. At tama siya. Your Honor, sigaw ng piskal, puno ng kumpiyansa. Ang prosekusyon ay may huling ebidensya na magpapatunay sa motibo ng akusado. Isang ebidensya na hindi kayang pabulaanan. Isang opisyal ng bangko ang tinawag sa witness stand.
May hawak itong mga dokumento. Mr. Reyes, tanong ng piskal, maari mo bang kumpirmahin sa korteng ito na noong araw pagkatapos ng kamatayan ni Mr. Arturo Evangelista, mayroong isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang bank account? Opo, sir, sagot ng opisyal. 100 milyong piso po. Isang ingay ang bumalot sa korte. Napaatras si Lina, nanlalaki ang mga mata. At kaninong pangalan nakarehistro ang account na yon? Tanong ng piskal, may mapanlinlang ng ngiti. Tiningnan ng opisyal ang dokumento bago sumagot. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sa pangalan po ni Lina Alcaraz, Your Honor. Parang may humampas ng malakas na martilyo sa ulo ni Lina. Ang lahat ay umikot. Hindi ito totoo. Napatingin siya kay Marco, naghahanap ng kasagutan. Ngunit kahit si Marco ay nanatili lang na nakatulala, ang lahat ay nawala. Pagkatapos ng sesyon, bumalik si Marco sa kanyang opisina, ngunit hindi na siya pumasok. Nagtungo siya sa piitan kung saan nakakulong si Lina. Naabutan niya itong nakasandal sa rehas, nakatingin sa labas, wala nang luha sa mga mata, tila ubos na. Lina, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Walang galit, walang pagtutol, tanging kawalan ng pag-asa. Attorney, mahina nitong sagot. Hindi ko alam kung paano nangyari ang bank account na yon. Sabi ni Marco, sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagkatalo. Hinding-hindi ko maintindihan. Pinagmasdan ni Lina ang rosaryo sa kanyang kamay. Alam ko po, attorney. Alam kong ginagawa niyo ang lahat. Pero, ano pa po ang laban? Tapos na po. Wala na pong pag-asa. Nakaramdam si Marco ng pagkabigo sa sarili. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang gumapang sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi muli. Inabot niya ang kamay ni Lina. Lina, huwag kang susuko. Maghahanap tayo ng paraan. Ngunit sa halip na kapitang muli ang kanyang kamay, inabot ni Lina ang kanyang rosaryo. Inilagay niya iyon sa palad ni Marco. Para po sa inyo, attorney, mahina nitong bulong. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kayo na po ang bahala sa rosaryo na ito. Alam kong kayo na po ang magpapatuloy. Ang kilos na yon ni Lina ay parang isang pananampalataya na inilipat sa kanya. Isang bigat, ngunit kasabay din ng isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang mga mata ni Lina, na dati puno ng takot, ay mayroon ngayong kapayapaan. Tila tanggap na nito ang lahat. At sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang parehong kapayapaan na nakita niya sa mga mata ng matandang magsasaka. Bago ito nagbiti, hindi siya papayag. Ang bawat segundo ay tila tumatakbo ng napakabagal. Nakaupo si Marco sa kanyang silya. Ang rosaryong bigay ni Lina ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hurado na ngayon ay nagbabasa ng hatol. Hindi niya pinansin ang mga bulungan, ang mga flash ng kamera at ang mga mapanlibak na tingin ni Doña Regina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa tabi niya, si Lina ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop. Hindi na ito umiiyak, tila tanggap na nito ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa kabila ng lahat. Sa kasong ito, laban kay Lina Alcaraz, nagsimula ang hurado. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Batay sa lahat ng ebidensya at testimonya na ipinakita sa korte, napakagatlabi si Marco. Ito na ang katapusan. Muli siyang mabibigo. Muli, mananalo ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Ang korte ay natagpuan na ang akusado, si Lina Alcaraz. Kring! Biglang bumukas ang pinto ng courtroom ng napakalakas. Halos ikagulat ng lahat. Isang maliit na figura, ang mabilis na pumasok. Kasunod ang isang matandang babae na nagmamadali. Tila nahihirapan itong habulin ng bata. Lia! Bulong ni Lina.
Nanlalaki ang mga mata. Tumakbo si Leah, 4 na taong gulang, diretso kay Lina. Niyakap nito ng mahigpit ang mga binti ni Lina at doon, sa gitna ng korte, humagulgol ito. "Tita Lina! Tita Lina!" Sigaw ni Leah, kasabay ng paghagulgol. Nagulantang ang lahat. Ang hurado ay natigilan sa pagbabasa ng hatol. Ang mga pulis ay nagmamadaling lumapit sa bata. Ngunit hindi sila makagalaw. Napakagatlabi si Marco. "Anong nangyayari? Huwag niyong saktan si Tita Lina!" Sigaw ni Leah. Itinuro nito si Doña Regina na ngayoy nakatayo, gulat na gulat. Si Mama Regina po ang nagsinungaling." Ang bulungan ay muling lumakas, ngunit agad itong pinatahimik ng malakas na pagpalakpak ng martilyo ng hurado. "Order in the court! Order in the court!" Ngunit huli na. Ang mga salita ni Leah ay umalingaw-ngaw sa buong silid, parang isang bomba. "Sinungaling ang bata!" Sigaw ni Doña Regina, nawawala na sa kanyang pagpipigil. "Tinuruan lang yan ng bruhang yan." Itinuro niya si Lina. Ngunit ang mga mata ni Leah ay nakapako kay Regina, walang takot. "Hindi po ako sinungaling. Nakita ko po kayo, Mama Regina." Nagulat ang lahat. Maging ang hurado ay tila natahimik. Niyakap ni Lina si Leah, pinipilit pakalmahin ang bata. Ngunit si Leah ay patuloy sa pagkukwento. "Palagi po kayong nagtatago sa kusina, Mama Regina. Palagi po kayong naglalagay ng puting pulbos sa baso ni Papa. Sabi niyo po, gamot yon. Pero kapag sinabi ko raw po kay Papa, ibabalik niyo po ako sa ampunan." Isang kolektibong ingay ang narinig sa courtroom. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Ang mga reporter ay nagsusumikap na isulat ang bawat salita ng bata. Biglang tumayo si Marco. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ang alaala ni Arturo, ang rosaryo ni Lina, at ang mga salita ni Leah, lahat ay nag-uugnay. "Your Honor!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Batay sa testimonya ng bata, humihiling po ako ng muling pagsusuri sa lahat ng ebidensya at humihiling po ako ng permiso na makahanap ng isang nawawalang ebidensya na may kaugnayan sa kasong ito." Ngunit ang piskal ay agad na sumalungat. "Your Honor, ang testimonya ng isang bata ay hindi kapani-paniwala. Hindi ito maaaring maging basihan para muling buksan ang kaso." Ngunit ang hurado, na tila naantig sa mga salita ni Leah, ay nag-isip. "Attorney Delgado, ano ang ebidensya na sinasabi mo? At paano ito magpapatunay sa testimonya ng bata?" Ngayon, Marco ang nasa spotlight, ang susi. Ang una nating alaala. Ang modelo ng simbahan. Biglang may kumislap sa kanyang isip. Ang mga salita ni Arturo na sinabi kay Lina. "Ingatan mo si Leah anuman ang mangyari. Hindi lang proteksyon, kundi pati na rin ang pagtitiwala." Hindi ibig sabihin ng una nating alaala ang kasal ni Arturo. Ibig sabihin nito, ang simula ng kanyang relasyon kay Lina, ang simula kung kailan pinagkatiwalaan niya si Lina. Ang mga mata ni Lina, ang rosaryo na inilagay nito sa kanyang kamay. Ang bahay na yon ay simbahan ni Lina. "Your Honor," sigaw ni Marco. Ang isang piraso ng ebidensya na ito ay nakatago sa isang lugar kung saan ipinagkatiwala ni Mr. Evangelista ang kanyang pinakamahalagang alaala, ang kanyang pamilya. At ang alaala na yon ay mayroong nakatagong kamera, isang kamera na makikita ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Doña Regina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang pagkabigla ay nakikita sa bawat galaw niya. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala at napapalitan ng takot. Namutla si Doña Regina. Ang kanyang ngiti ng pagtatagumpay ay biglang nawala, napalitan ng takot at pagkabigla. Ang buong courtroom ay nakatuon na ngayon kay Marco na may hawak na maliit na modelo ng simbahan. Ang lahat ay nakasaksi sa pagbabago ng aura ni Regina. "Attorney Delgado,
Sabi ng hurado, ang kanyang boses ay may pagdududa pa rin. Ang inyong sinasabing ebidensya ay isang laruan? Paano ito magpapatunay ng kahit ano? Your Honor, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Ang modelong ito ay regalo ni Mr. Arturo Evangelista sa kanyang unang asawa, ang ina ni Lia, bilang simbolo ng kanilang unang bahay, isang lugar na puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Miss Alcaraz, ang bahay ng mga Evangelista ay naging simbahan din niya, ang kanyang santuwaryo, ang tanging pamilya niya. At sa loob ng modelong ito, ayon sa impormasyon na aking nakalap, merong nakatagong surveillance camera na inilagay ni Mr. Evangelista upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang panganib na kanyang naramdaman. Kasinungalingan, sigaw ni Regina, subukang bumalik sa kanyang sarili. Gawa-gawa lang yan ng abogadong yan para lituhin ang korte. Your Honor, I demand that the court allow us to examine this item immediately. Mariing sabi ni Marco. Pagkatapos ng maikling pagtatalo sa pagitan ni Marco at ng piskal, nagdesisyon ng hurado. Sa liwanag ng testimonya ng bata at sa bigat ng mga akusasyon, papayagan ko ang muling pagsusuri sa ebidensya. Pero Attorney Delgado, kapag wala kayong napatunayan, maaari kayong maharap sa kasong pagmamanipula sa korte. Naiintindihan ko po, Your Honor, sagot ni Marco. Puno ng kumpiyansa. Nagpadala ang hurado ng isang forensic expert. Habang naghihintay, naramdaman ni Marco ang bawat segundo na dumaraan. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo ni Lina. Lumipas ang halos isang oras. Ang tensyon sa korte ay siksik na siksik. Si Lina ay nanatiling nakayakap kay Lia, na ngayon ay tahimik na. Si Regina ay tila nagpapabalik-balik sa pagitan ng pagkashock at pagtatangkang maging kalmado. At pagkatapos, bumalik ang forensic expert, may hawak na maliit na device. Your Honor, sabi ng expert, nahanap po namin ang isang microcamera na nakakabit sa loob ng modulong ito sa ilalim ng base ng simbahan. Isang ingay ang muling bumalot sa courtroom. I-display ang footage, utos ng hurado. Isang malaking screen ang ibinaba. Nag-flash ang isang malabong video. Ang video ay nagpakita ng library ni Sir Arturo. Ang anggulo ay nakatago, ngunit malinaw ang bawat galaw. Nakita ang pagpasok ni Lina. May dalang baso ng alak. Inabot niya iyon kay Sir Arturo, ngunit ang kasunod, ang nakagulat sa lahat. Nang tumalikod si Lina para maghanda ng snacks sa kusina, pumasok si Doña Regina sa library. Lumapit ito sa mesa kung saan nakapatong ang baso ng alak. Mabilis nitong inilabas ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang laman nito sa alak. Nakita rin ang pagpasok ni Lina muli. Nakita rin ang pagkagulat ni Lina nang makita si Sir Arturo na nahihirapan. At nakita rin ang pagpasok ni Doña Regina muli. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Bago ito umarte na nagulantang at itinuro si Lina. Ang buong footage ay naglaro ng halos 5 minuto. Sa bawat segundo, ang katotohanan ay unti-unting lumabas. Nang matapos ang video, bumalot sa courtroom ang isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ay nakatingin kay Doña Regina. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Hindi totoo yan, sigaw ni Regina. Nanginginig ang boses. Pekeng video yan. False. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang nawawalang tunog. Sa gitna ng malakas na katotohanan, lumapit si Marco kay Regina. Ang katotohanan ay may sariling tinig, Doña Regina. At ang tinig na yon ay mas malakas pa sa lahat ng pera at kasinungalingan na kaya mong bilhin. Nanginginig ang buong katawan ni Regina. Tiningnan niya si Lia, na ngayon ay nakayakap pa rin kay Lina. May hawak na rosaryo. Biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod si Regina. Hindi ko sinasadya. Sigaw niya, humahagulgol. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat. Hindi ko kayang bumalik sa kahirapan.
Mahal ko si Arturo. Pero ayaw kong mawalan ng kontrol. Ayaw kong ibigay niya ang lahat sa bata at sa yaya. Ayaw ko. Ang kanyang pag-amin ay parang bulkan na sumabog. Inilabas ang lahat ng kanyang galit, takot, at kasakiman. Ang kanyang magandang maskara ay tuluyang nawasak. Inilabas ang isang desperado at miserableng babae. Nang matapos ang kanyang pag-amin, tumayo ang hurado. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya at sa pag-amin ng testigo, iniaatras ng korte ang kaso laban kay Lina Alcaraz. At sa halip, iniaatas ng korte na arestuhin si Doña Regina Evangelista sa kasong murder at obstruction of justice. Isang ingay ang muling bumalot sa courtroom, pero ngayon, ito ay ingay ng pagtatagumpay, ingay ng katarungan. Si Lina ay hindi nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay lumuhod sa sahig, niyakap ng mahigpit si Lia, at sa wakas, bumuhos ang luha ng kiglig, luha ng kalayaan, at pasasalamat. Salamat po, Panginoon. Bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa paggamit ng isang bata para iligtas ang isang inosente. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang bumagsak ang martilyo ng katarungan sa courtroom. Tahimik ang maliit na bahay sa Batangas kung saan ngayon naninirahan si Lina kasama si Lia at ang lola nito. Hindi na ang engranding mansyon ng mga ebanghelista, kundi isang simpleng bahay na puno ng pagmamahal. Ang amoy ng sariwang simoy ng hangin mula sa bukid ang bumabalot sa kanila, malayo sa ingay at intriga ng Maynila. Nasa balkonahe si Lina, abala sa pagtahi ng bagong kurtina. Natuto siyang manahi, isa sa mga bagong kasanayan na tinulungan ni Marco na matutunan niya. Ang kanyang mga kamay, na dati magaspang sa paggawa ng mabibigat na gawain, ngayon ay mas malambot na. Ngunit mayroon pa ring bakas ng pagod at dedikasyon. Si Lia naman ay masayang naglalaro sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro. Ang bata ay dahan-dahang gumagaling mula sa trauma ng pagkawala ng kanyang ama at ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Ang pagmamahal ni Lina at ng kanyang lola ang nagsisilbing gamot sa sugatan nitong puso. Naaalala ni Lina ang araw na lumabas siya ng kulungan. Nandoon si Marco, may hawak na bouquet ng puting rosas. Hindi ito nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Nandoon din ang lola ni Lia, ang ina ni Arturo, na umiiyak sa kanyang mga braso, humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Si Doña Regina, ayon sa balita, ay nahaharap sa mahabang sentensya sa kulungan. Ang kanyang yaman ay hindi na makakatulong sa kanya. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay binalikan siya. Tita Lina, tingnan mo po. Masayang sigaw ni Lia, may hawak na isang maliit na bulaklak. Napangiti si Lina. Ang bata ay lumalaki na, muling nakakahanap ng kaligayahan. Si Lia ay patuloy na tumatawag kay Lina na Nanay Lina. Hindi na niya ito kinokorek. Sa puso nila, iyon ang totoo. Isang busina ng sasakyan ang narinig. Bumaba si Marco mula sa kanyang sasakyan. May hawak na basket ng prutas. Mukha itong mas magaan, mas masigla. Hindi na ang abogadong puno ng cynicism. Ngayon, ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa at idealismo. Attorney! Bati ni Lina. May ngiti sa labi. Lina, Nina, Lia. Bati ni Marco, ibinaba ang basket. Kumusta kayo? Tumakbo si Lia kay Marco, niyakap ang kanyang binti. Attorney Marco, maglalaro po ba tayo? Mamaya, Lia, sabi ni Marco. Kinulo ang buhok ng bata. May kaunting usapan lang kami ni Tita Lina. Naglakad sila sa balkonahe. Tahimik silang umupo. Kumusta po ang bagong kaso ninyo, attorney? Tanong ni Lina. Maayos naman. Isang kaso rin ng injustice, pero sa pagkakataong ito, mas may pag-asa ako. Dahil natuto akong huwag susuko, sagot ni Marco.
tumingin kay Lina at natuto akong laging maniwala sa katotohanan. Hindi ito nagpahayag ng diretsong damdamin, ngunit ang mga mata nito ay puno ng paghanga at pagmamahal. "Salamat po, attorney," sabi ni Lina. "Kayo po ang ginamit ng Diyos para iligtas ako." "Ikaw din, Lina," sabi ni Marco. "Ikaw ang nagpabalik sa akin ng pananampalataya. Pananampalataya sa batas, sa katarungan, at sa tao." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang pagmamahal na dahan-dahang umusbong mula sa abo ng trahedya. Isang pagmamahal na hindi ipinilit, kundi unti-unting lumago sa pagitan ng paghihirap at pagpapatawad. Nagsimula silang magsimba tuwing linggo, kasama si Leah at ang lola nito, sa loob ng maliit na simbahan sa baryo, kung saan ang bawat panalangin ay tila umaabot sa langit. Naramdaman nila ang kapayapaan. Isang araw, pagkatapos ng misa, habang naglalakad sila palabas, napansin ni Marco na hawak pa rin ni Lina ang kanyang rosaryo. Iyon din ang rosaryong ibinigay niya noon kay Marco, na ibinalik din nito sa kanya pagkatapos ng paglilitis. Huminto sila sa harap ng altar. Kinuha ni Lina ang 2 kandila at sinindihan ang mga ito. Binigyan niya ng isa si Leah at sinindihan din ito. 3 kandila, 3 kaluluwa na mayroong sari-sariling sugat. 3 kaluluwa na ngayon ay mayroong sari-sariling pag-asa. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. Hindi ito pumatol, kundi bahagyang sumandal dito. Ang kanyang nangiti ay maluwag at tunay. Ang kanyang puso, na matagal ng sugatan at nagdududa, ngayon ay muling nabuo. Sa labas ng simbahan, habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang panibagong simula. "Lina!" mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. "Handa ka na bang magsimula ulit? Sa buhay at sa lahat?" Humarap si Lina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, ngumiti siya ng buong puso. Isang ngiti na nagpakita ng lahat ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad na natagpuan niya sa kanyang puso. Dahan-dahan, tumango siya